Hello mga pangga, good evening sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa mga kabisayaan dyan. Okay, mga pangga, lalo-lalo na sa taga Cebu, as makikita ko yung mga pinapanood natin mangyayari sa buong Cebu mga pangga, talaga napaka-devastating, talagang napakasakit pagmasdan mga pangga. Walang ni sino mang nakakagusto sa mga ganung pangyayari mga pangga. Pero, pilit natin tanggapin mga pangga sapagkat yun po ay resulta po sa kagagawa ng tao mga pangga. Pero iisa-isahin natin yan. Hindi naman natin sinisisi ang ating mga sarili as in na to the utmost level talaga magsisihin natin mga sarili natin. May mga dahilan yung mga pangga. Pero baka kasi mga pangga, sisihin natin ang langit. Baka sisihin natin ang Panginoon dahil nga ay nangyaring ganoon. Actually mga pangga, yung mga sakuna mga pangga, paulit-ulit pong nangyayari yun. Okay? Taon-taon po. Kaya nga pagdating ng June, July, August, September, October, o mga ganun-ganun mga pangga na mga buwan, mga pangga. Kaya nga parang anong buwan ba ang tag-ulan? Di ba may mga ganung mga pangga? Sapagkat yung mga ganung season mga pangga na mga pangyayari sa buhay natin mga pangga. Yung mga sakuna na mga ganyan, mga bagyo, anong buwan ba dating ang mga ulan, bagyo, ganyan. Sapagkat para ma-remind tayo mga pangga na makapaghanda. Okay? So, mas maganda din naman kasi mayroon tayong gobyerno na makatulong. Okay, hindi po ba mga pangga? So, wag naman sana natin sisihin ang langit na kung bakit nangyari sa atin yon. Okay? So, malalaman natin yan mamaya mga pangga kung bakit talaga ang mga bagay-bagay na tanggapin na lang natin. Pero, ang mga bagyo, lindol, yung mga excessive talaga yung pagtaas ng tubig mga pangga, yung mga sakuna na ngayon mga pangga, may dahilan po mga pangga ang ating Panginoon kung bakit nangyari ang mga yan. Okay? May mga dahilan yan mga pangga na tila napakalalim na hindi natin kayang sisirin sa ating sariling pag-iisip. Hindi natin kayang abutin yung tayo ng dahilan mga pangga. Hindi natin kayang abutin ang ating kaisipan kung bakit yun ay nangyayari. Bukod tanging Diyos lang ang nakakaalam. Okay mga pangga. So, kapit lang tayo mga pangga. May mga trials talaga na minsan hindi natin makayang matanggap pero hindi. We need to survive. Tanggapin natin mga pangyari. By the way mga pangga, samahan nyo akong tuklasin at alamin natin ang kagawaran ng ating ehekutibo or yung opisina ng ating Pangulo mga pangga. In other words, just go with me tonight mga pangga to alamin natin mga pangga yung executive department which is office of the president mga pangga. Ano po ba talaga ang primordial duty ng isang Pangulo? Or ano po ba talagang pinaka-core ng dapat niyang gawin mga pangga? Being a president of the state, of our nation. Di ba? So, yan mga pangga. Alam naman natin mga pangga na sinasabing to serve and protect the people. Doon palang mga pangga ha? To serve and protect the people. To defend our territory or our nation. And he has to assure na lahat ng mga, when it comes to security, kailangan ang mga tauhan, lahat tayong mga Filipino citizen ay kailangan secured. Di ba po mga pangga? Ganon? But we know for sure mga pangga that the president, he cannot able to serve us alone. He cannot able to protect us alone. He cannot able to defend the state or the nation alone. He needs an agency, several agencies mga pangga. Mga ahensya na kailangan niya mga pangga, yung mga ahensya na kung saan nagtalaga siya ng mga secretaries, nagtalaga siya ng mga tauhan doon na mapagkatiwalaan mga pangga. And at the same time, yung mga tauhan na yan could be his advisors. Di ba mga pangga? Okay. Pero bago yan mga pangga, may dapat tayong aalamin mga pangga. Sa executive department mga pangga, which is office of the president, ano po ba talaga ang qualification mga pangga? Dapat takbo ka sa highest position of the land. Actually mga pangga, hindi ko talaga nagugustuhan yung qualification mga pangga. Yung sasabing, at least, marunong siya magbasa at sumulat. At least, 10 taon siya nakatira dito mga pangga sa bansang Pilipinas. At least, alam mo yung, at least 10 consecutive years siya dito mga pangga. At least 40 years old siya mga pangga. Ang masaklap ng mga pangga, yung sasabihin baga nila na, at least, she knows or he knows how to read and write. Which is napakababang qualification lang mga pangga. Di ba? Hindi ko talaga, that is one thing which I don't like to accept it all mga pangga. So, mga pangga,
ano po ba ang dapat nating, ano pa ba ang kailangan sa ibang bansa? Sa isang bansa mga pangga, na pamunuan tayo ng isang pangulo. Ano ba talaga ang pinakakailangan natin? Or what kind of individual would be na dapat nating dapat nating gawing pangulo? Or in other words, ano ba ang klaseng individual na gawin nating mga pangulo, mga pangga, na magli-lead sa isang bansa, papayapang bansa. Kasi kung tutuusin mga pangga, sa mga business operations mga pangga, kung ikaw may-ari, kailangan mo talaga yung mautak talaga mga pangga. Di ba? So, how much more na kung ang isang tao ay mamuno at siya ang kumakatawan sa buong bansa mga pangga. Di ba? So, dapat, medyo, mayroon tayong mataas na antas na pagkatao niya pangga. In other words, the Philippine state or our nation mga pangga ay nangailangan po na bright, brilliant, individual na mamuno sa ating mga pangga. Because he could easily impart something, no? What he's supposed to do mga pangga. Di ba? Para sa kabutihan ng ating bansa, for the good development and the progress of our nation mga pangga. Kasi lahat po yan ay magbe-benefits po ang mga Filipino citizens. Alam mo po natin yung mga pangga na lahat dapat ay para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Dapat ganun man mga pangga. So, yun ang kailangan natin sa isang pangulo mga pangga. Brilliant, bright, that could easily impart his effulgent ideas. Na para makabuo agad siya ng scheme na certain plans para maibigay niya kaagad sa mga different agencies mga pangga what they supposed to do. Ganun lang yung mga pangga. So, alamin natin ngayon mga pangga, ano ba talaga ang kapangyarihan ng isang pangulo? Okay. Alamin natin ano ang kapangyarihan ng isang pangulo mga pangga. Meron tayong tinatawag na executive power. Okay. Executive power po ang meron tayong mga pangga. Pagdating executive power, mayroon siyang power of the legislative or legislative power and judicial power. Okay. So, bago yan mga pangga, alamin mo natin mga pangga ha. Kasi ang framework kasi ng gobyerno mga pangga ay divided into three branches of the government. Let us say again, yung executive department, legislative department, and the judicial department. So, sabihin man natin mga pangga, sa framework mga pangga ng government, sa framework ng government mga pangga, equal po ang power nila mga pangga. Equal ang power nila. Pero hindi talaga lahat ay equal sila in some other aspect mga pangga. Hindi po. So, alamin natin mga pangga, bakit yung tatlo niyan mga pangga, dapat individual, they have to act and move their or perform their mandates mga pangga according to what is the Constitution is said to be done, no, di ba? Kung ano ang ang sinasabi ng Constitution o ng saligang batas, yun ang gagawin nila mga pangga. Pero bakit pagdating sa pangulo or sa executive, bakit mayroon siyang executive power, bakit mayroon siyang legislative power? Bakit mayroon siyang judicial and executive power? Bakit mga pangga? Okay. Una mga pangga, doon muna tayo sa executive power muna mga pangga, sa kanyang office mga pangga, executive power, which is office of the president. Okay, ang executive mga powers mga pangga, ang pangulo mga pangga, mayroon po siyang mga ahensya. May mga ahensya mga pangga na kung saan ito dapat ay pamunuan lahat ng pangulo. Siya ang pamunuan ng pangulo, yan ang mga attached agencies mga pangga. Okay. Pero ihuli muna natin yung explanation doon mga pangga ha. Doon muna tayo sa legislative power. Bakit may legislative power man? Nasabi independent. Bakit hindi siya Pero bakit mayroon siyang legislative power mga pangga? Ano po ba ang kapangyarihan niya doon? Bakit nagkaroon siya ng legislative power? Okay, unahin natin mga pangga ha. Hindi lahat ng bagay pwede manghimasok ang executive or yung president. Hindi lahat ng bagay ay manghimasok siya doon sa legislative mga pangga. Kung anong bagay na pwede niyang masukan mga pangga is ganito mga pangga. Ang alam natin na ang legislative power or yung Congress mga pangga,
Meron tayong tawag na Senate, mga pangga. Okay? Sa legislative kasi mga pangga, dalawa yan. Sa Senado at saka sa Kongreso. Okay? Ngayon, sila po ay tagagawa ng batas. Okay? Gagawa sila ng mga batas, gagawa na silang batas mga pangga. Pero, in general, pag sa legislative mga pangga, pagkatapos nilang gumawa ng batas mga pangga or maggawa sila ng mga proposal mga pangga or bills mga pangga, isasubmit niyan ngayon doon sa Executive Department or Office of the President. Pagdating naman doon mga pangga, i-scrutinize, i-review yan mga pangga ng Pangulo. O kung ito ba ay magiging constitutional or isign ba niya o hindi. So, kung saan papasok yung power niya mga pangga is, ito ba ay aprubahan o hindi. So, in other words mga pangga, ito ay i-veto niya. In other words ng veto mga pangga, i-reject niya. Okay? I-reject niya o hindi. Depende kung sa tingin niya o sa kanyang pananaw, ito ba ay katanggap-tanggap. Ito ba ay maging benefits ba, maging beneficiary, maging ito, kung ang ideyang ito or ang batas na ito ay magiging kapakanan ba ng mga mamamayang Pilipino. Ganun po mga pangga. Ito ba ay kayang sundin sa lahat? O ganun mga pangga. So, either i-veto niya mga pangga o i-reject niya mga pangga or he is going to sign it up or i-approve niya. Yun ang power niya mga pangga. Pwede siyang mag-reject, pwede siyang mag-approve. Depende mga pangga. Pero yun ang yung batas na yan or yung bills na yan mga pangga ay ginagawa ng Legislative Department or sa Senado at saka sa Lower House or House of Representatives. Okay mga pangga. So doon naman tayo sa judicial power. Bakit magkaroon siya ng judicial power mga pangga? Na sabi na independent ka, bakit masok siya doon sa judicial or sa Supreme Court? O anong paraan siya mga pangga? Bakit mayroon siyang judicial power mga pangga? Ganito po kasi mga pangga. Magkaroon lang siya ng kapangyarihan mga pangga to interfere or to intervene mga pangga sa pagdating sa yung halimbawa mga pangga, yung mga convicted criminals. Okay? Yung mga convicted mga criminals mga pangga ba, yung talagang yung humaharap na sa sentence niya mga pangga na kung gaano ba katagal or may bitay ba or something ganun. Alam mo yung mga ganun mga pangga. So, ang power niya yung mga pangga is magbigay siya ng pardon or executive clemency. So, yung pardon mga pangga, yung talagang magbigay siya ng pardon, for example, mga pangga sa mga convicted na. Yung halimbawa, kagaya si Laila de Lima. Okay, kilala natin yon, sinadura dati. Okay, yun. Convicted na talaga sa mga pangga, kaya siya nakulong siya. Pero, pwede siyang patawarin. Okay? Pwede siyang, halimbawa, naawa naman yung Pangulo, pwede siyang patawarin. Okay, ganun kasi, lalo na pag matagal na yung pagkakulong niya, patawarin siya mga pangga. As in, pag sinasabing pardon, tapos na po lahat yung mga kaso niya mga pangga. Depende yung mga pangga ha. O, tapos na lahat mga kaso niya. Pag may sinasabi naman natin, nagbigay ng executive clemency, pag executive clemency mga pangga, yung ang Pangulo mismo ang magbigay ng, halimbawa mga pangga, palagay na lang natin mga pangga, mayroon tayong, 1 year na lang, bibitayin na siya, ganyan-ganyan, kasi halimbawa may bitay or something. Yung sentence sa mga pangga, hahantong na doon sa kaparusahan. Alam mo yung gano'n, yung sentence sa mga pangga, darating na doon sa point na, kumbaga, paparusahan siya. So, pag bigyan ka ng executive clemency mga pangga, yung bang ipopostpone, kasi pag-usapan muna ulit, ganito may mga may argumentation pa ng mga ganap diyan sa mga abogado. Yun ang mga pangga, yung halimbawa, malapit na yung sentence, so pwede man na iurong muna, i-postpone muna o saka na lang muna kasi ito ganyan pag-usapan pa hanggang sa mapagbigyan siya ng mga ganung pamaraan o ganyang mga pangga, yung favor kumbaga mga pangga, pwede siyang sa magbibil na lang siya or para bang magkaroon na lang ng kabayaran sa mga nagawa niya kasalanan. Ganun po yung mga pangga. So pagdating sa mga ganung mga bagay sa mga pangga, pagdating sa judgment mga pangga, gawain po kasi sa judicial body. Pero nag-intervene ang Pangulo or ang executive through that power mga pangga na pwede magbigay ng pardon or kumbaga magbigay siya ng kapatawaran doon sa mga taong nagkasala, convicted na. So, yun mga pangga. Pagbigyan niya yun mga pangga. Ano ba yung mga halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa mga pangga sa mga krimen na yung mga pangga. Yung example, yung mga drug lords, for example. O yung mga
sa embassy natin mga pangga, sa yung sa mga airport mga pangga, sa mahuhuli naglagay ng nagdadala ng mga illegal drugs, mga ganyan-ganyan for example. O di ba, mga trafficking, mga ganun mga pangga. Mga drug trafficking, di ba? O, mga simpleng example lang po yan mga pangga. So, papasok tayo ngayon doon sa executive power mga pangga. Sa executive power, mga pangga, dapat ang Pangulo mga pangga, siya ang maglilid doon sa mga ahensya na kanyang pinamumunuan or under his jurisdiction or saklaw sa kanyang kapangyarihan. May mga ahensya po yan mga pangga. So, dapat siya ang mamumuno doon, alamin niya mga pangga. Ang pinaka-power niya doon mga pangga kasi siya ang chief executive. So, executive tandaan natin mga pangga ang office ng mga pangga ay sa executive department. So kung siya ang chief executive, ibig sabihin, siya ang may higher rank sa executive na yan, and then may attached agencies mga pangga. Ang mga magtalaga siya ngayon mga pangga ng mga secretaries doon mga pangga. Sinasabi ko na maaari din magiging advisor niya mga pangga. Okay. So, dapat mga pangga, alamin niya, i-supervise niya mga pangga, i-monitor niya mga pangga kung ang mga constitutional law or yung mandates ng mga ahensyang mga pangga ay nasunod, faithfully followed by every agency na mismong saklaw ng kanyang ahensya or department, which is executive. Yun ang power niya mga pangga. So, kung ganun mga pangga na bakit humantong tayo sa ganitong na napakalaking problema mga pangga? Diba? Sinasabi ko na sa previous kong mga videos mga pangga na ngayon, ang mga tao na ang nagkonsumisyon, nagsakit, naghinanakit na maraming mga hinanain. Sapagkat ang ating mga pinagkatiwalaan supposedly na mga individuals in the government mga pangga, sila na ang nagkadalupulupo. Hindi magkasundo-sundo mga pangga. Kasi lahat ay kasakiman, greediness mga pangga. Yan. Diba mga pangga? So, alamin natin mga pangga kung what are those agencies. Ano lang tayo mga pangga ng mga example sa mga ahensya, marami mga ahensya mga pangga. Okay, mag-state lang tayo mga pangga na ilang mga ahensya ng ating gobyerno mga pangga na saklaw sa executive department or saklaw ng ating Pangulo mga pangga nga dapat niyang pamunuan mga pangga. Okay, let us start first with agriculture or department mga pangga or sa Department of Agriculture mga pangga. So, kung naalala natin mga pangga, nung una pa lang pagkahalal ng Pangulo natin mga pangga, yun ang hinahawakan niya nga agad mga pangga. Diba? Yung hindi mo na siya kumuha agad ng mga pangga, yung secretary sa Department of Agriculture mga pangga. Sa DOA, hindi mo na siya kumuha ng secretary. Siya muna mismo ang namumuno mga pangga. So, para bang naiisip ko nung time na yun mga pangga? Para bang naiisip ko na baka naman mayroon talaga siyang aayusin. Ayusin muna niya, and then kung ayos na lahat ang mga yaan, dapat gagawin, ipakukontinue na lang niya mga pangga. Ipakontinue na lang niya mga pangga sa magiging secretary niya kung lahat ng mga bagay ayos na. Okay, that is agriculture o Department of Agriculture ang pinag-usapan natin mga pangga ha. So, kung Department of Agriculture mga pangga, ano ba ang naging problema natin ngayon? Diba? So, as far as we know mga pangga, iisa-isahin natin ngayon mga pangga. So, alamin natin ngayon mga pangga, yung buffer stock natin mga pangga sa, let us say na lang sa NFA. Pero napakaraming mga dapat naman nating alamin na mga buffer stock o yung mga nakaimbak dapat na mga products mga pangga na kailangan na, higit na kailangan ng mga mamamayang Pilipino mga pangga. So, since ang Pilipino ay we are fond of eating rice, so kailangan ang buffer stock natin mga pangga sa tinatawag nating National Food Authority mga pangga, yung NFA, NFA mga pangga. Dapat mga pangga according to the Constitution mga pangga, dapat ang buffer stock natin yan ng mga pangga, hindi ini-import. Dapat dito yan mismo sa bansang Pilipinas mga pangga, nang galing sa farm ng bansang Pilipinas mga pangga, ang maka-stock dapat sa ating sa NFA natin mga pangga, sa National Food Authority. Pero ngayon mga pangga, hindi. Kailangan mo nang mag-i-import. Panalo tayo doon sa Vietnam mga pangga. 'Di ba? Tuloy-tulinadang mga pangga ang ini-import natin doon na bigas. So in other words mga pangga,
up to this recent time mga pangga, at ilang dekada na mga pangga ang problema. Sige pa rin, pag sinasabi na, pag may eleksyon na, ganito, ganyan-ganyan may mga promise. Oo, pero wala nangyayari. Hanggang ngayon mga pangga, problema pa rin natin ang sa agriculture mga pangga. Biruin mga pangga, ang lawak-lawak ng lupain natin mga pangga. Pero, Diyos ko po mga pangga, ultimo sa fruits and vegetables mga pangga. Simple lang mga pangga sa farm natin, sa Philippine natin mga pangga. Fruits and vegetables mga pangga. Okay, tayo mahilig kumain ng mga grapes, apples, ano pa ba, mga piras, lahat mga pangga. Halos lahat na mga makikita natin na mga fruit products mga pangga dito sa Metro Manila. Halos lahat mga pangga from China. 'Di ba? Imported, in other words, lahat imported mga pangga. So, wala tayo in other words mga pangga, sa Philippine farms natin mga pangga. Wala. Kung mayroon man tayong mga apples or let's say mga bananas or mga pinya or ano bang mga mga products natin mga pangga kung saan ay talagang patok na patok sa atin, ang problema mga pangga, hindi ba pinapalawak, hindi pinapalawak hindi pinaparami ang production. Kaya doon tayo nagiging kawawa. Ultimo, vegetables mga pangga. Napakasakit pakinggan mga pangga kasi minsan sasabihin magtapo na lang ng truck talaga mga pangga ang itambak na lang doon. Kasi overproduction na daw. Overproduction na daw. Pero, mga pangga, here in Metro Manila, napakamahal na mga bilihin. Diba? Napakamahal na mga bilihin mga pangga. So, mayroon talagang pagkukulang mga pangga between local government and the national government. Kasi kung mayroon lang silang mga suggestions of what they supposed to do mga pangga, pagdating sa mga farming mga pangga, dapat alam na kung anong dapat gawin. Biruin mo, ang ating mga farmers mga pangga, nagka-problema pag malapit na yung anihan, sapagkat parang wala pang bibili sa mga products nila, mga lata na lang. Kung biruin mo, mga cabbage, pitchay, kung ano-ano bang mga kamatis, lahat-lahat itinatapon yan mga pangga. Pero dito sa Metro Manila, napakamahal. Di ba? So, something mga pangga na may problema talaga sa agriculture, sa agency na ahensya ng Department of Agriculture. May problema mga pangga at hindi lang po yan. Pagdating sa ating pagdating sa fishery mga pangga, still farm. Sa mga isda natin mga pangga, sa fish. Kumusta naman ang mga fisher folks natin mga pangga, yung mga isda natin mga pangga. Kumusta naman yung mga gamit para panghuli ng isda? Wala pa rin tayo mga pangga. Pagdating sa technology mga pangga, hindi pa rin totally na-apply. Meron pa rin talagang mano-mano ang paghuli ng isda. Pero kung makita nyo mga pangga sa ibang bansa, talaga namang sa technology mga pangga, talaga namang ubos na ubos talaga agad ang mga isda mga pangga. Diba? Pero selected. Hindi lahat-lahat naman yung pati yung mga maliliit talaga di ba? May mga ganun mga pangga, pero sa atin mano-mano. May mga boats natin yung mga pangga. Talagang mga maliliit lang talaga. So, paano aangat yung production natin mga pangga kung ganun, di ba? Natin mga pangga, yung mga poultry products natin mga pangga, yung mga manuka natin mga pangga, minsan pa sabihin may mga sakit ganyan. Minsan nag-overflow na lang yung mga itlog. Manawagan pag ganyan. Samantalang minsan naman sabihin naman kinakapos ang mga itlog ganyan. Di ba alam mo? So walang proper talaga mga pangga, walang proper na yung bang ano bang tawag dito mga pangga? Yung bang pagdating sa consumption mga pangga. Alam mo 'yon? Yung pagdating sa food consumption, wala talagang kasiguruduhan kung kaya ba, ito ba ay may may nagme-maintain ba sila nga ganito kadami, ganyan mga minsan kinukulang pa talaga mga pangga. Alam mo naman natin yon, pag pupunti lang ang product, magtaas ang presyo. Alam mo naman yun. O di ba? So pagdating naman sa mga ganyan mga pangga, o sa pigiri, ultimong pagkain sa baboy mga pangga. Di ba? Ultimong pagkain sa mga sa baboy o sa mga probinsya, minsan, di ba?
pwede ka nang gumagawa dyan ng mga kung ano ng pagkain sa baboy. Pero kung ipasok natin yung technology, bagong technology, mga pangga, nako, nag-i-import pa tayo ng mga pagkain sa baboy, mga feeds na yan, mga pangga. Nag-i-import pa tayo. So, that is still a concern of our Department of Agriculture. Okay? So, dyan pala mga pangga, wala na. Talagang napakahirap mga pangga. Ultimo sa ating mga canned foods, ganon din mga pangga, imported. Ganyan mga pangga. So, doon naman tayo sa ngayon mga pangga sa ahensya na covered sa Executive Department. Okay. Doon naman sa Department of Education, for example, mga pangga. So, ito mga pangga, sa ating pagkakaalam mga pangga, ayon sa ating pananaliksik mga pangga. Ang Department of Education mga pangga should be the department mga pangga or ahensya mga pangga na siya ang pinagkalooban ng pinakamalaki dapat na budget mga pangga pagdating sa NEP mga pangga kung tawagin. Yung sa National Expenditure mga pangga. Dapat siya yung magkaroon ng malaking budget doon mga pangga. Yung ahensya ng Department of Education. Okay. So, kumusta naman ngayon mga pangga pagdating sa wag natin masyadong lahatin yung mga doon mga pangga sa Department of Education. Pipiliin na lang natin yung mga portion na kung saan may intervention kaagad yung ma-focus kaagad yung target dapat ng gobyerno mga pangga. Okay. Sa system of education natin mga pangga, kumusta naman mga pangga? Yung system of education, okay. Kasi para sa akin mga pangga, nag-wonder talaga ako mga pangga. Kasi, para bagang hindi ka makapaniwala ngayon na mayroong gagraduate ng grade 6 na parang napaka-poor pagdating sa reading. Okay? Para bang napakahirap nila mga pangga sa ganun na may high school pa na parang halos hindi marunong magbasa. So, ano ba ang mayroon bang question? Ano bang question doon sa system of education? Kasi, if we are going to return it back to me, ang mga pangga, yung katanungan mga pangga, mas gustuhin ko yung system of education sa 70s, 80s, and 90s, 70s, 80s, and 90s system of education mga pangga. So, kung ngayon ay mayroon naman tayong tatawag na technology, and because of the development and technology natin, dapat i-add na lang dapat yun. I-add na lang dapat yun. Hindi yan sana nagkaroon ng parabang ang curriculum natin ay parabang totally amended. Nagbabago mga pangga. It was being, the system of education was being modified. Na-change talaga sa mga pangga. So, something which I don't like. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kasi, hamak naman na mas marami, may mas maraming nag-iisip at mas maraming malaman ang utak mga pangga pagdating sa mga ganoong bagay. So, ang tanong ko lang, bakit nagkaroon ngayon ng problema pagdating sa basic skills ng mga bata, mga pangga? Nga supposed to be, ang 4 basic skills ng mga pangga, reading, writing, counting, at saka comprehension mga pangga, dapat alam na mga bata, mga pangga. Sa elementary pa lang mga pangga, dapat pagdating sa reading and writing mga pangga, sa reading pa lang mga pangga, napaka-importante sa lahat-lahat mga pangga. Kasi nga, di ba, pagdating sa counting or solving problem, pagdating sa mathematics, mga ba, how will you be able to solve the problem, the given problems, mga pangga, kung hindi ka marunong magbasa, di ba? So, kung hindi ka marunong magbasa, how will you be able to comprehend or to understand the subject matter, mga pangga? Kung yun ang malaking kakulangan natin sa 4 basic skills ng mga bata, mga pangga. So, di ba? Napakahirap mga pangga. Kasi nga, kung yan ang kung ang reading mga pangga is nagiging problema among the 4 basic skills mga pangga, ano ang magiging core of student understanding core of understanding sa isang estudyante mga pangga, di ba? Wala mga pangga, nga pagdating sa analysis or sa communication, di ba? Wala mga pangga, napakahirap. So, yan ay nagtatouch doon sa education education system natin mga pangga. Kumusta naman yung mga teachers mga pangga? Di ba? So, unlike sa
Unlike talaga before mga pangga na napakagaling talaga ang patuturo. Minsan ngayon mga pangga, grade 3 pupils or grade 2. When it comes to teaching the cursive writing mga pangga, wala, nga. Ang mga teachers minsan nakikita ko rin minsan, hindi naman tayo sa minamaliit sila mga pangga. Pumapasok lang kasi ngayon mga pangga, mga bagong estudyante mga pangga. Parang mga bagong mga teachers mga pangga, napapansin ko talaga mga pangga, as in, even here in Metro Manila mga pangga, kasi sa private school, napapansin ko rin mga pangga, na yung correct way of writing the letters mga pangga, which is, it should be taught sa elementary levels, sa primary mga pangga. Dapat, ayos ang pagkasulat mga pangga. Ultimong teacher mga pangga. Mapasaway ka talaga ng di oras. Sa totoo lang. I'm indeed very sorry for that. Pero I observe. That's my observation mga pangga. So, doon that is belong to system of education mga pangga. So, kumusta naman yung core learnings ng estudyante at core learnings ng teacher, 'di ba? Uy, purya lang sa mga teacher sa mga matatalino talaga. Mayroon naman talaga matatalino teacher, pero mayroon namang iba diyan na talaga namang ewan ko, nakapasa lang. Basta lang teacher na lang. I'm so sorry ha. Pero may ganun talaga eh. Pero ito mga criticism kong ito, mga pangga, I cannot apply to I cannot apply it or sa biological children ko kasi I have 3 children. Pero wala ako nagiging problema. Na-handle ko ng mabuti mga pangga. Pero naawa lang ako kasi may mga estudyante talaga mga pangga. Even now, I could talk sometimes I could talk to some teachers mga pangga na talaga namang naging problema nila mga pangga. Yung reading talaga mga pangga. Kasi nasabi ko na, kung yan ang naging problema natin, yung reading remediation mga wala mga pangga, how will you be able to comprehend? Diba? So, isa din yan mga pangga. So, pagdating naman tayo dito it is still related to a Department of Education. Hindi lang yan, that is still, about the system of education. Let us touch naman doon sa infrastructure mga pangga, which is referring to classrooms and school buildings mga pangga. Oh my God, mga pangga. Latest natin nalalaman ngayon mga pangga. Supposedly, mayroon tayong 1,700 supposedly na matapos within that given period of time. Hindi na natin maano kung anong time yun mga pangga. Pero pagdating ng time na yan mga pangga, na bayad na lahat, everything is bayad na lahat mga pangga. Kasi project nga every year mga pangga eh. Di ba? Ngayon, out of 1,700 projects mga pangga, in the classrooms mga pangga, ang nangyayari mga pangga, 22 classrooms have been accomplished. Di ba? Tabalang, napakahirap naman mga pangga, paniwalaan, di ba? So, saan na napunta mga pangga? Doon sa corruption. Di ba? Ganito kasi mga pangga, kailangan talaga na hindi tayo magsasawa mga pangga. Bakit kailangan na napakadami naman ng classrooms na ipuput up natin or establish natin diyan sa school na yan. Kasi mga pangga, alamin natin mga pangga, remember mga pangga, ilan ang estudyante sa, let us say na lang sa, aside from nursery kinder, okay? O sa kinder na lang mga pangga. Sa kindergarten mga pangga or sa grade 1 mga pangga, ilan bang grade 1 student o pupils ang papasok for the year 2024 hanggang 2025? Okay? Tapos, 3, 4, 5, 6. Ilan din ang estudyante, pupils na gagraduate sa grade 6 for that year? Another year na naman, year 2025 or 2026, ilan na naman ang grade 1 na napupunta sa grade 2 at ilan naman ang grade 1 ang nasa kinder na papasok ng grade 1 mga pangga. Di ba mga pangga? So continuous yan mga pangga. Kaya kailangan natin build more classrooms. Okay. Para ma-accommodate ng gobyerno, ma-accommodate ng institusyon, ng Department of Education ang mga estudyante. Okay? Ma-accommodate nila ng maayos, hindi yung abutan ng 70 pupils, 70 students, 50 students sa isang classroom. Oh my goodness, mga overcrowded na yung mga pangga. Walang good learnings na mangyayari doon mga pangga. Diba? Mag-away-away yung ibang mga estudyante, wala pang mga upuan. Pero ang budget napakalaki ng mga pangga. Saan napunta ang budget mga pangga? Doon sa corruption. Okay. Papasok ngayon doon ang mandate ng isang pangulo. Pangulo is belong to the executive department. Chief executive.
Tandaan natin mga pangga ha. The President is not merely Chief Executive. He is Commander-in-Chief. Commander-in-Chief din siya mga pangga at the same time. Ibig sabihin, magkakaman siya, hawak niya lahat ang Armed Forces of the Philippines mga pangga. Yung mga military mga pangga, hawak niya yun mga pangga. Air Force, Marines, mga Navy mga pangga. Hawak niya yan mga pangga. So mamaya natin itatouch yan mga pangga ha. So, doon muna pa dito ay mawawala mga pangga. Ipasok natin doon mga pangga. Kung ang mandato or the ultimate duty dapat ng isang Pangulo mga pangga as a Chief Executive. As Chief Executive hindi pa to mga pangga yung bilang isang Pangulo. As Chief Executive. Hindi yung Pangulo ka sa buong bansa pa Kasi mga pangga, ma-elaborate natin yung mabuti mga pangga. Okay. Ganito kasi mga pangga Bakit ano ba yun? Naisikin mo ganda. Ang president kasi natin mga pangga, hindi lang siya sa framework ng gobyerno mga pangga, siya yung chief executive. Chief executive, ibig sabihin, siya ang pinaka-higher rank doon sa mga lahat ng ahensya na naka-attach doon sa executive department. Okay? So, pag president ka mga pangga ka, sa mga pangga, pag president in the entire nation, entire state, siya ang presidente. Maliban pa diyan mga pangga, presidente ka, siya ang pangulo sa buong bansa. Sa buong bansa iba pa rin yung chief executive. Iba pa rin yung commander-in-chief. Okay. So, ngayon mga pangga, as a chief executive, kung nagawa niya mangga ang mandato bilang isang chief executive mga pangga, which is to supervise or to monitor all the agencies na saklaw sa kanyang kapangyarihan, saklaw sa kanyang departamento. Kung nagawa niya mga pangga, dapat walang nangyayaring ilang classrooms lang out of 1,700. Naging 22 classrooms lang ang natapos. Saan napunta yung iba mga pangga? Di ba? Kung ikaw ang pangulo bilang chief executive sa ahensya ng Department of Education, dapat na supervise mo rin yan. Hindi naman literal mga pangga na ikaw mismo pupunta doon. You have a trusted individual who supervise na pwede mo siyang gawing mata doon. And then, wait for the report. Satisfied ka ba sa report o hindi? If it is said to be hindi, then move. Do an action. Diba? Because that is your obligation. You have to supervise or you have to monitor all the agencies na pinamumunuan ng mga pinili mong mga secretaries or namumuno dyan sa certain agency na yan. Diba? Dapat ganun mga pangga. Ganun dapat ang isang pangulo kung nag-supervise talaga siya mga pangga. Kung nag-supervise siya, kung nag-monitor siya, wala dapat ng nangyayaring ganun mga pangga. Di ba mga pangga? Doon naman tayo mga pangga, tapos na tayo sa Department of Education, Agriculture. So, punta naman tayo doon sa Department of Energy. Sa Department of Energy mga pangga, hindi masyadong tayo mga pangga. Basta, ang importante dapat mga pangga ay pababain sana ang ating presyo ng kuryente. Di ba? Per kilowatt mga pangga. Tumataas mga pangga. Last year pa lang mga pangga, na-observe ko mga pangga, nasa 9 pesos pa lang, mahigit 9.50, ganun. Ngayon mga pangga, halos 12 pesos na mga pangga. As in. So, totoo lang mga pangga, sa Department of Energy mga pangga, yun ang pinaka-problema natin mga pangga. Hindi ba ako nagsusumbong mga pangga, pero ang monthly ko dito mga pangga sa overall kung bayaran sa isang buwan mga pangga, umabot ako ng 12,000, minsan 10,000 mahigit. Ngayon, ang binayaran ko last few days ago is 9,800 plus. May mga point kasi mga pangga na talagang kailangan mong gumamit talaga ng
kailangan mo talaga ng gumamit ng kuryente na talagang, like for example na lang sa aircon mga pangga, for example. Oo. Di ba? Ang hirap mga pangga. So, ganun kalaki ang bayaran natin kuryente. So, ganito mga pangga. Pag ang sa Department of Energy mga pangga, kaya nga may secretary ka para hanapin mo yung mga tao na magaling sa field na yan. Na he could suggest to the president of anong dapat o what is supposed to do for the progress or for the good development of that particular agency. Diba? Dapat ganun mga pangga. Lahat naman mga ahensya mga pangga. Yung may mga leader yan, may mga secretary yan mga pangga. Diba? At saka yung mga secretaries niya mga pangga, hindi yan basta-basta. Dumadaan din yan sila sa commission on appointment. In other words mga pangga, yung mga secretaries na itinalaga ng Pangulo dyan mga pangga, hindi basta-basta yan, dumadaan yan, ginigisa. Ginigisa yan sa commission on appointment mga pangga. Talaga namang dadaan ka muna sa karayom, mga mabutas ng karayom, in other words mga pangga. Sa madaling sabi, scrutinize ka ng maigi. If you are absolutely appropriate for that agency, kung dapat ka ba talaga na ilagay sa ahensyang yaan, kailangan scrutinize ka muna sa commission on appointment. Gigisa-gisahin yung utak mo kung karapat-dapat ka bang sa ahensyang yan. At aside from that, may magandang idea ka ba na makapag-suggest ka pa sa Pangulo? Makapag-suggest ka pa sa Pangulo kung anong dapat mong gawin para sa kabutihan at pagiging kapakanan ng mga mamamayang Pilipino? Ganon yun mga pangga. Ganyan. Pero ngayon mga pangga, napakataas ng kuryente, pataas ng pataas. Dapat, yan ay pababain mga pangga ang presyo ng kuryente. Sapagkat, pag mababa ang presyo ng kuryente mga pangga, dadami ang magiging mag-i-invest dito mga pangga, for example. Marami ang mag-i-invest. Kasi ganito kasi mga pangga Ang mga investors kasi mga pangga na kailangan may kuryente. Oo, kailangan talagang may consistency talaga na hindi putol-putol ang kuryente. Maraming brownout. Kailangan wala yun mga pangga. Sapagkat, especially here in Metro Manila mga pangga, kailangan tuloy-tuloy talaga ang kuryente mga pangga. Kasi nandito yung mga businesses mga pangga di ba? Kumusta naman yung mga frozen foods or mga products na kailangan yung consistent talaga yung ng kuryente. O di ba? Kagaya ng mga ice cream, mga lahat-lahat na mga kailangan na na ilagay sa freezer mga pangga. Kailangan nyo na, hindi yung mas-spoiled kasi mga pangga masisira. So, kailangan nyo mga pangga. So, kung mababa ang kuryente mga pangga, marami mag-i-invest dito ng mga negosyo. Sapagkat, pag mababa kasi mga pangga, biruin mo mga pangga. Sa 1,000 kilowatt hour sa 1,000 kilowatt mga pangga na makukonsumo mga pangga, i-multiply mo yun sa 12 mga pangga. Kumusta naman? Magkano yun? 1,000 kilowatt lang ba ang makonsumo mo in a month? Negosyante ka, marami ka pa mga tauhan. Diba? Ganon yung mga pangga. Kaya, pag mababa yung presyo ng kuryente mga pangga, ang energy natin mga pangga, may posibilidad na dadami ang investors mga pangga, marami din ang magkaroon ng trabaho. Ganun lang yun. Kasi, pag nag-invest ka ng a certain businessman, kung mag-put up ka ng negosyo, hindi ba pwedeng ikaw lang mismo magsusulod dyan? Kailangan mo ng manpower. Kailangan ng manpower. So, ang manpower, ayan, ang daming mga qualified na mga Filipino citizen dyan. Mag-hire ka. O, di ba? Malaking tulong sana. Di ba, mga pangga? Ganun yun ang pag-iisip natin dapat. Mga pangga, pagdating sa, di ba? Sa ang Pangulo dapat, very much aware of those things. Na pagdating sa supervision and monitoring mga pangga, dapat aware siya doon mga pangga. Na hindi siya yung parang naluloko lang yung mga pangga. Yung parang alam mo yun, parang daga at pusa. Pag wala nga ang daga, o pag wala yung pusa, nako, nagkakagulo yung daga. Di ba? In other words, mga pangga, gagawa tayo ng parang magnanakaw lang din. Walang may-ari, nakawit ng parang mga ganun. Di ba? Alam mo yun. Dapat aware na kailangan may consistency ang monitoring mga pangga sa Pangulo mga pangga or supervision niya mga pangga. Dapat consistent mga pangga para ang galaw ng bawat ahensya ay tuloy-tuloy.
Okay? Ganun kasi yung mga pangga. Okay, doon muna tayo mga pangga sa Department of Transportation, mga pangga. Kumusta naman yung sinasabi na yung sa jeepney, mga pangga, sa modernization, mga pangga. Okay, doon pala mga pangga, isang desisyon ng gobyerno, mga pangga. Isang desisyon sa gobyerno o isang desisyon sa ahensya niya, mga pangga, na hindi talaga naayos-ayos, mga pangga. Kulang talaga sa decision, mga pangga. Yung scheme nila, mga pangga, hindi pa nga nabuo ang scheme. Hindi pa nabuo yung plano, mga pangga. Inuumpisahan na kasi pag-implement. Kaya naman, mga pangga, yung mga operators natin, mga jeepney operators, mga pangga, halimbawa na lang, mga pangga, isang operator, mga pangga, may 5 kang jeepney. May 5 kang jeepney. Ngayon, nakasali, siyempre, mga pangga, magkano inabot mo sa gastos niyan, mga pangga? Sa mga maintenance mo niyan, mga pangga. Di ba? Sa mga drivers mo niyan, mga pangga. Oh. Ngayon, ini-implement nila yung talagang urge talaga, mga pangga, yung parang sa pilitan talaga nilang i-implement talaga yung modernization. Ang akala mo naman kaganda-ganda yung modernization sa jeepney. Nawala na yung feature ng original na jeepney, nawala na, kaya parang bus na. Tapos parang ang rupok lang ng dating. So wala siyang binatbato, mga pangga. So doon pala, mga pangga, mali-mali. So ang iba namang ng lost of hope na yung ibang mga operators, ang ginawa nila, mga pangga, pinagbebenta na yung ibang jeepney na hindi naman makinabangan din sa pagdating sa public transportation. Hindi siya magamit sa public transportation kasi huhulihin siya. Di ba, mga pangga? Yun ang naging problema doon. So ang nangyari ay binibenta na lang para kakarga-kargahan na lang kung ano-ano. Ganyan ang iba naman, sinisira na lang para makinabangan yung parts doon ng excuse me, ng sasakyan. Di ba, mga pangga? Napakahirap. Pero, hindi naman natuloy-tuloy. Pero ang iba nasira na, naibenta na yung iba. So, di ba, mga pangga? Waste of time, waste of treasure pa. Yun ang problema dyan, mga pangga. Kung ang isang implementor, ang isang katiwala ng Pangulo ay nagmamadaling mag-implement sa isang bagay para lang purihin siya. Kunwari mayroon sa naibigay magandang proyekto sa iyang ahensya na pinamumunuan. Yun ang resulta. Hindi pa nabuo yung talagang scheme na ka-approve kumbaga. Biruin mo, hindi sinunggaban ni Pangulong Duterte yan, mga pangga. Hindi talaga natapos na lang yung 6 years tenure ni Pangulong Duterte, hindi talaga sinunggaban yan. Wala talaga yan. Kasi panahon pa yan ni Benigno Aquino. Tapos, ngayon inaprubahan ni Pangulong Marcos. Ang nangyari, wala din naman. Wala nangyari, mga pangga. Ayan. Nagsayang-sayang sa ibang mga sayang talaga, mga pangga. So, isa yung example, mga pangga. Ngayon, mga pangga, kung a certain president, mga pangga, kung may continuous ang monitoring mo, mga pangga, yung supervision mo sa ahensya mo, dapat, mga pangga, nag-jive yan eh. Nag-jive yan eh. Kasi maaaring mag-veto nga ang presidente, maaaring mag-veto nga sa mga bills or mga proposals galing sa legislative, mga pangga. Kung punta sa opisina niya, maaaring tanggihan niya, mga pangga, i-reject niya ng mga pangga. Yun pa ang galing lang sa certain agency. Kung a certain agency, mga pangga, nagbibigay ng proposal doon sa Pangulo, kung yan ay hindi naman katanggap-tanggap, tatanggihan niya, i-reject niya yon. Pero hindi. Talagang inaaprubahan. Anong mga nangyari, mga pangga? Ang budget, wala na. Ngayon, ang proyekto natuloy ba? Hindi. Palpak. So that is failures. That is, pag failures ang mga project na ganyan, mga pangga, nagre-reflect yan sa governance of the president. In which, sabihin natin, failures. Diba? Nagre-reflect yan doon, mga pangga. Yan ganyan, mga pangga. So doon na naman tayo sa DPWH, mga pangga. Doon tayo sa Department of Public Works and Highways, mga pangga. Yung ahensya ngayon, mga pangga, ano ba ang pinaka-mandato doon sa ahensya ng DPWH, mga pangga? Yung Department of Public Works and Highways. Ano ba pinaka-mandato niya, mga pangga? Dapat siya, mga pangga, ang ahensya na yan, mga pangga, ay para bagang nakasalalay sa iyo, mga pangga. Nakasalalay sa kanya, mga pangga, ang
mag-create, magpaplano ng mga proyekto na kapakinabangan para sa mga sambayanan. Para sa lahat mga pangga. Like for example, magpatayo ako doon ng magandang tulay. Yung portion na yan, kaya natin ikukunik yan doon. So may kumbaga yung interconnectivity mga pangga ba. Kaya natin yung hindi natin kailangan lulusob sa sapa dito kay mga pag lumaki ang tubig din natin kayang tumawid yan. O kaya natin yan. Mga ganun mga pangga ba, mga plano ba. Siya yung engineer. Siya yung nagbubuo ng mga plano. Nakasalalay sana sa kanya yung mga plano na dapat gawin. 'Di ba mga pangga? Kaya nga Department of Public Works and Highways. 'Di ba? So, siya ang nakaplano sana ng maaayos doon. Kaya nga may malaking budget. Pero mga pangga, kumusta naman? 'Di ba? Kumusta na ang ahensyang 'yan? Siya ngayon ang top 1 na pinakasikat sa buong bansang Pilipinas, and not merely in the Philippines. In the entire world, nalalaman na ang kalakalan dito sa Pilipinas when it comes to that particular department, mga pangga. Agency, mga pangga. When it comes to that particular agency, Department of Public Works and Highways, Diyos ko mga pangga. Di ba? Di ba? If the President continues monitoring and supervising the so-called task. Kasi mandate niya yun mga pangga eh. Kung nag-supervise sana siya ng mga pangga ng continue lang pa, supervise mo dyan, nagmamonitor ka. Di sana, nalalaman mo kung ang mga ahensyang yaan ay if they are doing faithfully to their task, faithfully to their work, faithfully to their mandates mga pangga. Di ba? Dapat ganoon. Pero, wala mga pangga, siya ang subject ngayon mga pangga sa kaguluhan ng bansang Pilipinas, and malamang sa panahong ito mga pangga, super naghihingalo na ang bansang Pilipinas, ang governance of Marcos Jr. mga pangga. Kasi at this point in time, he still have 1 day more. Kasi hanggang bukas ang mga pangga ang rally regarding that particular agency mga pangga. Bakit? Ganito na mga pangga. May malaking involvement mga pangga ang Pangulo. Okay? Akala mo ang Pangulo nagsusupervise para malaman kung gumawa ba ng tama. Nagsusupervise, nagmumonitor to that particular agency kung gumagalaw ba ang kanyang mga sekretary doon ay mga trusted individuals, kung gumagalaw ba ng tama. Pero hindi mga pangga. Instead of doing that way, he himself got involved with the scandals, which is corruption in the DPWH. Diba mga pangga, nakakahiya. Diba yung trusted individual niya, which is now staying outside of the Philippines. Anong sabi? Diba? Ang naglagay ng insertion, although it is not parang allegations pa lang naman yan. Accusations pa lang naman yan mga pangga. Pero wala eh. Parang doon na talaga ang point mga pangga eh. That the President got involved with it. At pagdating sa insertion na 100 billion mga pangga, ini-insert doon sa BICAM. Diba? Ang BICAM mga pangga, usapin yan dalawa mga pangga. Sa Congress kasi mga pangga. Ano ba yung bakit may BICAM? May bicameral mga pangga. Bakit may bicameral mga pangga? Dahil dalawang opisina mga pangga ang nag-uusap. Pwede nating ialamin na ulit mga pangga ha. That is the talk between the Senate and the House of Representatives mga pangga. Okay? Kasi ganito mga pangga. Since the House of Representatives, ang tawag kasi sa kanila mga pangga, Congress. Ang Congress mga pangga is divided into 2 chambers. Ano ba yung mga pangga? Sa Senado at saka sa
House of Representative or lower house kung tawagin yun sa iba. Ang House of Representatives mga pangga, may 316 or 314 individuals mga pangga na mag-uusap tungkol sa mga projects because in other words mga pangga, sila yung may power of the purse. Ibig sabihin ng power of the purse mga pangga, sila ang inaatasan na sa kanilang kapangyarihan mga pangga ang maghimay-himay sa mga budget mga pangga when it comes to allocations or i-allocate yung budget na yan para sa ahinsang yan, ganyan-ganyan. Sila yung lahat may kapangyarihan, power of the purse mga pangga. Sila yung may kapangyarihan doon mga pangga. And then, pagkatapos nila mag-usap-usap ng mga pangga, i-endorse yan ng mga yun doon sa Senate mga pangga. At ang Senate mga pangga, ang sa Senado mga pangga, i-scrutinize yan doon ng mga pangga. Ang pag-usapan doon, lahat na napag-usapan doon, lahat ng napag-usapan doon sa Kongreso, sa House of Representatives mga pangga, sa 316 or 314 individuals mga pangga, gumagawa sila doon mga pangga ng scheme or final or final decisions mga pangga to be scrutinized again and to be submitted to the in the Senate mga pangga, and the Senate also mga pangga is going to scrutinize all of those things kung karapat-dapat siya na i-endorse na kaagad sa executive or sa opisina ng Pangulo. Pero kung sa tingin nila mga pangga kung sa tingin nila mga pangga ay hindi may question dito ganyan-ganyan, so mangyari na ngayon ang BICAM. Okay? Mag-usap-usap na sila ngayon mga pangga. Senado versus House of Representatives. Mag-usap-usap sila mga pangga. Ang tawag doon sa kanila mga pangga, bicameral. Okay? Mag-usap-usap sila ngayon mga pangga. Doon nangyari mga pangga. Siyempre, ang presidente, kaya nga mga pangga sabihin nga nila, bakit nakapunta doon ang bakit paniwalaan ninyo na may suggestions doon ang Pangulo na magkaroon ng mag-suggest doon ng ng 100 billion pesos doon, mag-i-insert doon sa 100 billion. Bakit mag-insert doon ang Pangulo na hindi naman niya departamento yon. Ganyan-ganyan. Kaya nga mga pangga. Excuse me. Mga pangga, kaya nga napaka-obvious yung bang dapat ang Pangulo kay Presidente, dapat si Martin Romualdez, hindi dapat siya ang nagiging Speaker of the House sa House of Representatives kasi magpinsan sila. Magpinsan sila mga pangga. Just a wink of your eyes mga pangga. Alam mo na kung ano mong dapat gawin. Di ba? So, ina-avoid natin yung conflict of interest. Okay. Ngayon, nagkaroon na ng burst. Nagkaroon ng putok mga pangga at nagiging conflict. So, isolve nila ang conflict. Di ba? Yun ang conflict ngayon mga pangga. Problema nga talaga naganap mga pangga. Ngayon, kasi yung chairman sa yung sa appropriation or yung naghawak ng pera mga pangga ay kumakanta na. Siyempre, siya ang biggest doon mga pangga na dapat witness mga pangga. Siya yung pwedeng paniwalaan talaga mga pangga kasi mag-release ng pera mga pangga. Di ba? Ngayon, paano yan ngayon? Ang rally sa Metro Manila ngayon hanggang bukas Martes. Di ba? Kaya, napakasaklap ang pangyayari ngayon mga pangga. Hindi pa natin alam kung ang ending nito mga pangga. So, in other words mga pangga, ang power ng presidente mga pangga is sa executive lang mga pangga, ang power niya mga pangga is dapat mag-supervise siya mga pangga. Mag-monitor siya mga pangga sa lahat ng ahensya na saklaw ng kanyang departamento para ma-monitor niya kung if it is doing their job well. Di ba? Ganun dapat yung mga pangga. Pero hindi. Meron pa isang another power of the president mga pangga is military power. Ano ibig sabihin sa military power mga pangga? Hindi naman sa sundalo, hindi naman sa military, di ba? Oh, bakit nagkaroon siya ng military power mga pangga? Okay. Since that the president occupies the executive department and therefore he is the chief executive mga pangga. Lahat ng he is also a commander-in-chief. And commander-in-chief mga pangga, hawak na ngayon mga pangga ang Armed Forces of the Philippines. Mga Marines,
mga Army, mga Navy, Air Force, hawak niya yan mga pangga. So, paano siya nagkaroon ng military power? It's just because mga pangga. Anytime, even the PNP mga pangga, under din niya mga pangga. Under din sa, ang National Philippine Police mga pangga, under din sa executive department through the local government. The LGU mga pangga. Hawak din niya mga pangga. In other words, mga pangga, paano magkaroon ng interference or paano magkaroon ng intervention ang Pangulo at nagkaroon siya ng power mga pangga, sa military power mga pangga is anytime na may napuna siyang kaguluhan mga pangga, pwede siya magtawag agad mga pangga saan mang buong militarisasyon mga pangga. Saan man ito, sa Marines ba siya tatawag mga pangga? Anytime gusto niyang tawag, maghingi siya ng tulong or anong gusto niyang tatawag siya doon to do an action. Police ba? Sa Marines ba? Sa Air Force ba? Pwede. Doon papasok ang kanyang intervention of power. Papasok doon mga pangga. Kaya mayroon siyang military power. So in other words mga pangga, kahit anong oras mga pangga, tatawag ang Pangulo sa kahit saang ng mga military natin mga pangga. Sa Air Force ba? Sa Police? Sa Marines? Yun. Yun ang ibig sabihin ng military power niya mga pangga. So, sana mga pangga, alam naman natin mga pangga na lahat-lahat ng, kung totoo si mga pangga, ang dami-daming functions ang Pangulo mga pangga. Di matapos-tapos pag-usapan mga pangga. But I think it's quite long time mga pangga. Marami pa sana mga pangga kasi siyempre mga pangga, kailangan marami pa siyang dapat gawin mga pangga. Maraming functions mga pangga. Kaya lang parang lack of time na because by my next mga pangga video is because I am touching about the 18 articles of the Constitution mga pangga. So, ngayon mga pangga, nag-touch muna tayo sa executive department man mga pangga. Nag-touch muna ako doon sa Office of the President mga pangga. That is Article 7 Executive Department. Yan muna mga pangga. So by next time abangan natin yung ibang sana mga pangga kung medyo na-impart ko man ang maayos, ma-impart ko man at nagustuhan yung mga pangga, you could also write a comment. But for those individual naman na may alam na sa certain things na pinag-usapan natin ngayon mga pangga, okay lang yun. And then you could also impart your ideas, your understanding regarding the matter through writing a comments. Okay, thank you so much mga pangga.